alam natin na mas maraming mga panukalang batas na mas nakaka-relate ang sambayan ng Pilipino, pero may hindi naman inaasahan natin na may mga topic na pwede namang korte na lang sana ang sasagot po, Senadora. Isinasama pa dyan po sa pagkabisi ng Senado. Well, yun nga, palibasa nga, naghahabol kami ng last 2 minutes, ika nga, ng aming session. Ayaw na ayaw ko yung sinasabi na gagamitin pa yung Senado. Ayaw kong magamit ang Senado sa anumang ambisyong politikal. Kaya sabi ko, iwas na lang tayo dun sa issue ng kay Pastor Kibuloy. At sinabi ko na tutol ako sa pag-i-issue ng subpoena, ng arrest warrant, ng contempt order. Dahil nga, wala naman ako nakikitang bagong batas na kinakailangan. Kasi ang Senado, kung tutuusin, hindi naman kami prosecutor, hindi naman kami piskal, hindi naman kami korte. We're not prosecutional. Ang papel namin, lawmaking. Kapag nangangailangan ng bagong batas o bagong polisiya, yun ang aming papel. Kung bakit tayo papapel sa hindi naman mandato ng Senate, ayoko naman magamit ang Senado. Yun lang. Kaya nga yung mga supporter, mga naniniwala, lalo na dito sa mga Duterte and kay Pastor Apollo, nagsinasabi sila na politika lang itong mga panggigipit na nangyari. And meron pang insidente ngayon, Senadora, pinaka-latest, gumawa ng mga videos na paninira, naka-ads pa sa YouTube. Gumastos talaga para ipalaganap itong propaganda laban sa mga Duterte and kay Pastor Apollo. Yes, panay ang gawa nila. Laki-laki ng budget nila. Pati sa akin, alam ko, ang budget sa akin, ang binibida nga ng mga media na nagsusumbong din. Kasi sabi nila, hindi naman nila ayaw din nila yung ginagawa nila. Nasa 25 million daw yung pagbili ng mga Facebook ads, YouTube, at kung ano-ano pang video. Tutol sa akin, 25 million. Pero yung overall daw, nasa 400 million sa paninira sa atin lahat. Ngayon, yung sa Duterte at kay Pastor, malamang mas malaki pa. Talaga naman linulusta yung pera ng taong bayan sa kanilang ambisyon. Hindi maganda itong mga pangyayari ito. Sinisiraan tayong lahat, palibasan tayo ay naninindigan. At eto nga, wala tayong magawa kundi sabihin at ulitin ang katotohanan na alam natin. Kaya nga yung mga kontrobersya, ma'am, na mas malapit sa bituka ng mga tao, tila natatabunan na nito kasi nga ginagastosan nila, mas hinahype pa, mas pinag-uusapan nila. Yun nga ang ikinagagalit ko dahil halimbawa, munat sa poll nung pag-upo pa lang ni Presidente ni Bongbong ng aking kapatid, abay sinabi ko na noong 2022 pa lang, sinabi ko na kaagad ang unang dapat gawin is sugpuin yung agricultural smuggling. Abay mula noon hanggang ngayon, wala pa rin. Ayaw ipasa yung agricultural smuggling. Sino ba yung mga protector na yan na takot itaas yung smuggling na penalties? Abay, yan ang nagpapahirap sa bayan, pumapatay ng magsasaka at nagtataas ng presyo sa buong kapulungan. Bakit hindi yan ang unahin? Yan ang talagang tunay na urgent, ang pagkain. Ang bawat pamilya, talagang yan ang araw-araw na hinaharap at pinoproblema. Hindi naman yung tsa-tsa, hindi naman yung PI, hindi naman yung kung ano-ano. Ang talagang pinoproblema natin, ang gastusin. Ang taas-taas ng presyo ng pagkain, hindi na makatao. At alam din natin, yung gasolina, mataas din. Kaya lang, yung gasolina, alam naman natin, imported. Ang pagkain, hindi natin maintindihan. Dahil, ang pagkaalam natin, ang karamihan ng pagkain natin, talaga namang kaya natin itanim. Kaya na naman natin anihin dito sa sariling bansa. Kung bakit import ng import, may smuggling pa. Talaga namang may kumikita dyan. And ang isa pa sa mga umiinit ngayon, ma'am, yung tension po dyan sa South China Sea, yung palitan po ng mga pahayag na alam naman natin, pag lalong lumala, lugi pa rin ang taong bayan. Lugi na nga tayo sa kasalukuyan kasi patuloy yung pagmahal ng presyo ng mga bilihin. Wala pang malinaw talaga na tugon dito. Yet parang naghahanap ulit tayo, dagdagan ang problema ng taong bayan. Nakita ko nga may nakita ako na sinasabi galing sa Chief of Staff kay General Browner. At nalulungkot ako kung totoo man to. Hindi ko alam kung totoo kasi hindi naman authenticated. Pinasa-pasa lang sa Viber groups na nananawagan na siya at kinukumusta at
nagpapasalamat sa lahat ng nagsasabi na sila daw ay magvo-volunteer para ipagtanggol ang Pilipinas. Alam ko naman, matapang at hindi matatanong ang paninindigan ng Pilipino, no? Pero sa kabila nito, gera na ba talaga? Bakit siya nananawagan na mag-voluntaryo na sa iba't ibang reserve forces, ibigay na daw ang mga sasakyan, pati yung mga aeroplano at helicopter, i-volunteer na daw sa ating sandatahan lakas. Nakaka-nervyos to. Ano bang ibig sabihin? Susugod na ba tayo sa China o susuguri na ba tayo ng China? Ang akin kasi, bilang opisyal, bilang hinalal, ang pangunahing tungkulin natin ay ipagtanggol at depensahan ang buhay ng bawat Pilipino. Kung ilalagay mo sa panganib ang buhay ng Pilipino, kasi atribido kang sumisiksik dyan sa away ng dalawang dambuhalang bayan, may kasalanan kang matindi sa taong bayan. Ayaw natin na magkagera. Bakit parang hat na hat sila makipagbunuan dyan? Hindi naman natin kaya ang China. Higit sa lahat, hindi naman natin kaaway. Sila nga lagi nagpapadala ng pagkain. Sila rin nagpapadala ng bakuna. Kung ano-anong tulong kapag bagyo kasi sila malapit. Yung US naman, matagal naman natin kaalyado. Di rin naman nating kaaway. Defense and Treaty ally yan. Ano bang problema? Bakit tayo nakikisangkot dyan sa away ng China at ng US? At pati yung buhay ng mga Pilipino itataya para lang makisangkot dyan. Hindi naman nating away yan Wala naman tayong kaaway. Kaibigan naman natin lahat. Ang liit-liit lang natin bansa. Biglang geopolitical games ang linalaro natin. Wala tayong papel dyan. And okay lang sana kung ipagtanggol natin ang ating bayan kung interest natin, pero baka ibang interest na ang ipinaglalaban natin, baka mali yun. Tama. Babalik tayo sa panahon ng Ikalawang Gera Mundial nung nadamay ang Pilipinas. Siguro naman natuto na tayo sa leksyon noon. Hindi naman natin kaaway yung Hapon noon. Biglang nadamay-damay tayo. Binomba tayo. Palibasa nandito yung mga Amerikano. Binomba tayo ng mga Hapon. Binomba na rin ng mga Amerikano. Nadurog ang Manila. Walang natira. At ilang milyong Pilipino ang namatay. 10% of our population died. Wasak ang buong Manila. Walang natira. At higit sa lahat, hanggang dekada 70, nagre-rebuilding pa tayo para mabuo yung ating capital city at yung ating mga kalsada. So talagang nakita natin, wala talagang silbi itong mga gera ng ibang tao. Bakit tayo pumapasok dyan? Wala naman tayong kaaway, Pilipino tayo. Kaibigan naman natin lahat. Wala naman tayong kakayahan pati. Abay, kung napipikon tayo sa mga inchi, kasi nakakapikon naman talaga sila, dyan sa pagbubuli ng mangingisda, wala tayong choice kundi makipag-usap, makipag-dialogo sa lahat ng nivel. Magtiisan na tayo, wala tayong magagawa. Makiusap tayo ng maigi, walang pakundangan, pakinggan natin sila, pati sa nivel ng Coast Guard, nivel ng mga sundalo, nivel ng cabinet member at saka DFA, pati sa nivel ng legislatura, pati yung mga pangulo, lahat ng levels, kausapin hanggang magkasundo. At sa kabila nito, magpalakas muna tayo. Susugod-sugod tayo. Hindi naman natin alam kung ano ipanlalaban natin kundi tapang. Matapang nga yung sundalo, pero ano naman ang dala nilang sandata? Alam naman natin na kulang, walang-wala na yung self-reliant defense posture nung panahon ng tatay ko. Wala na tayong ginagawa. Simpleng baril, hindi natin ginagawa. Baski sasakyan, pati patrol boat. Lahat imported na. Paano tayo lalaban-laban yan? Higit sa lahat, may eleksyon sa Amerika. Makinig tayo sa eleksyon. Hindi tayo sigurado kung saan tayo tutungo dahil maliwanag na yung dalawang magkatunggali sa US, hindi magkasundo tungkol sa foreign affairs. Higit sa lahat, sa depensa ng Pilipinas. Kaya't maghinay-hinay tayo, inaasahan natin na tutulong sila. Yung pala, ang bagong administrasyon, iba na ang sinasabi.
Tsaka Senadora, 'di ba pag magkakapitbahay, mas madaling magkakaintindihan. Yung mga kapitbahay natin dito sa Southeast Asia, yun din yung meron ding kaagaw din natin dito sa South China Sea, nagki-claim din sila. Pero same ba ng approach ang ginagawa ng Pilipinas dito sa mga kapitbahay natin? Baka pwede gayahin. Ating mga kapitbahay, sila nga nanganganib na natatakot na sa atin Sinasabi na ng Singapore, ayan, Singapore at Malaysia, claimant din ng Malaysia, Indonesia, claimant din. Sinasabi na ng ni President, si Prime Minister Anwar, Ibrahim ng Malaysia, pati yung Prime Minister sa Singapore, lahat nagsasabi na, "Oy, Pilipinas, sigurado pa, are you sure? Are you sure gusto ninyo magkagera sa sarili ninyong lupa? Sigurado ba kayo sa ginagawa ninyo?" Parang takot na sila sa ginagawa natin. At naguhunos dili at sinasabihan tayo na huwag tayong ganyan. Bakit tayo mainit? Samantalang, magdadala tayo ng gera dito sa lugar natin. So, yan ang sinasabi ng ating mga kapitbahay. At kung makikita natin, tuloy-tuloy ang negosyo, tuloy-tuloy ang infrastrukturang tulong ng China sa Indonesia, sa Vietnam, sa katutak na investment, ang linalagay pati sa Laos and Cambodia. Nakakaingit nga Dahil ang ganda-ganda ng tren sa Indonesia, isipin mo kung meron tayong tren na ganyan papuntang Ilocos, meron tren na ganyan across Mindanao. Abay, napakalaking tulong sa taong bayan yan. Imbes na away tayo ng away sa sariling kapitbahay. Anyway, Senator Amy, ang dami talaga ng issue pero gusto ko rin kayong maringgan dito naman sa isang issue sa PCSO. Kasi di ho ba, nabalita yung loan better na 20 times daw na tumama na span of a month. Ano ho ba ang masasabi nyo dito, Senator Amy? Labis-labis na ang kababalaghan dyan sa PCSO. Ang akin, tigilan na muna yan. Itigil na muna yan. Una, yung kontrata nila dun sa mahiwagang software, talagang kaduda-duda. Sinabi na ng Government Corporate Council, tigilan yan at ipinagbabawal yung kontratang yan. Kung bakit pa sila pumasok-pasok dyan, talagang mali na yan. Pagkatapos sunod-sunod ang kabulastugan at nakikita naman ng tao, nung isang taon pa, sinasabi ko na kailangan alamin na yung mahiwagang algorithm na puro siyam ang lumalabas last year. Ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang kalokohan, yung bola na nagkaroon daw ng glitch. Ngayon, yung isang tao na tumama ng 20 times. Ano ba namang kalokohan to? Ang mahirap dito, ang masakit, ang mahirap na Pilipino, yan na lang ang pag-asa, yung pangarap, na makakuha ng katiting na pera at kahit paano, maibsan yung kahirapan. Pati ba naman yung konting pangarap, nanakawin pa? Pero, Senator Amy, is there a way na, sabi nyo nga, itigil na muna itong mga drone na ito? Is there a way na, yun na nga po, kasi tama yung inyong analysis na ang dami nating mga kababayan na nagbabaka sakali, yung one time, big time. Pero sila nga ho yung naaagawan pa dito. Kaya nga sa lahat ng masaklap, di ba, yung nanakawin mo, yung pangarap ng tao, yung konting pag-asa na maka-jackpot, yun ang masakit Ba't pati ba naman yan niloloko? Isa pa, ipakita rin nila kung talagang tumatalima sila sa kanilang mandato. Kasi ang kanilang pangalan, Philippine Charity Sweepstakes. Ano bang charity ang ginagawa nila? Sa bilyon-bilyon na kinikita, saan ba pumupunta? Ikwenta nila at i-account na hanggang sa huling sentimo, saang charity napunta lahat ng kinikita ng PCSO. Yan ang gusto kong makita. Kasi parang nakalimutan na nila yung charity. Senadora, may post po dito si kasama niyo po, Senador Robin Hood Padilla. Sabi niya dito sa post niya 16 hours ago, "Politics destroyed our humanity." Ano masasabi mo dito, Senadora? Well, may politika na masama, na talagang toxic at nakakasira ng umanidad, agree ako. Pero ang politika at ang pamahalaan, kapag ginamit ng maayos, maka-Diyos, makabayan, makatao, talagang makakatulong na baguhin ang buong lipunan. Yan naman ako
talaga naniniwala. Kaya kahit anong batikos, kahit anong hirap ang dinanas ko at ng aking pamilya, nandito pa rin ako. At ang dahilan ay ang politika pa rin at ang gobyerno pa rin ang siyang huling sangkala na mahihirap. At kapag nasa gobyerno ka, sa posisyon ka, ang dami mo talagang matutulungan. Yun lang ang inspirasyon. Ang hirap-hirap sa politika, nakakapikon. Talagang mawawalan ka ng gana, ng respeto. Talagang masisira yung pananaw mo kahit sa mga kaibigan mo. Ngunit, ang aking lang, nananatili pa rin ako dito at nakikipagbunuan, nakikipaglaban kahit anong pang sinasabi tungkol sa amin, sa bandang huli, ito ang larangan kung saan mababago mo talaga ang lipunan at talagang pati yung buhay ng mga tao, talagang mabibigyan mo ng konting linaw at liwanag. Mhm. Ma'am, dito tayo sa isa pa sa mga mahalaga din na... Aalis na ako, Ay! may session na kami. Sige po ma'am. Okay po. Tungkol lang naman ito sa Philippine Passport Act, ma'am. Pero pag ano na po... Oo. Maganda yan. Kasi alam ninyo, nung nagkaroon tayo ng mga passport, kung maalala ninyo, 19 kopong-kopong pa, hindi pa uso yung machine-readable passport. So, yung passport natin, medyo nag-level up na. Ngayon, machine-readable na tayo. At since machine-readable, naisip ko, abay, bakit hindi naman natin i-update na para hindi na mapahirapan yung ating seniors, halimbawa, para hindi pa balik-balik, makiki-interview pa, pipila pa, para lamang mag-renew ng passport. Ikalawa, yung ating mga OFW, hirap na yung mga yan. Paano kung saan nagtatrabaho, kung saan napapadpad, isipin mo yung mga seaman, kung saan pa nagpapalaot, babalik pa sila ilang beses para makuha yung passport nila kapag nag-expired or nawala o ninakaw. At yun ang iniisip natin, since machine readable na, abay di gawin na natin na online ang processing kapag renewal. At least malaking bagay yon. At kung bagong passport naman, umpisahan na sa online para minimal na lang yung time constraint. At kapag nagbabiyahe ka, halimbawa, tayo naman, di OFW, hindi seniors, kapag nagbabiyahe ka, alam natin, minsan, ninanakawan ka, di ba? Hindi mo maiwasan. Minsan, may salisi, miski sa ibang bansa, talagang magulo rin. Abay, nahihirapan tayo kasi pag nawala yung passport mo, diretso kang ipapauwi. Hindi naman pwedeng ganon. So, ito, may pamamaraan ngayon na pupunta ka sa konsulado at mabibigyan ka. Kahit online, mag-apply ka, puntahan mo sa konsulado at bibigyan ka ng temporaryng passport. Para tuloy-tuloy lang yung biyahe mo, yung eskwela mo, yung training mo, o kung saan ka naghahanap buhay, at hindi ka papauwiin ka agad-agad dahil wala ka ng passport. Senadora, maraming salamat po sa inyong oras. Ingat po kayo. Thank you, Senator. Alam naman ninyo, lagi ako nagmamadali. Okay lang po. Pero pagtsagaan na lang ninyo, tiis-tiis tayo. Salamat. Maraming salamat si Senadora Amy Marcos, ang super ate ng Pangulo. Yeah!